Isang magandang hapon po sa ating lahat. Narito po tayo para alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kung saan, sabi nga, alalahanin natin hindi ang kanyang pagsilang, kung hindi ang kanyang kamatayan sa cross bilang pagtupad sa pangako ng Diyos upang tayo ay iligtas. Ito po ang inaalala natin ngayon. Kaya mas dapat na pagbigyan natin ng halaga itong araw na ito, hindi ang Pasko. Ano po? Narito po ang ikatlong wika na kung saan matatagpuan sa John 19 verse 26 hanggang 27. Sa 26, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at mga minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sa 27, at sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Ano ba yung mga salitang ito? Isang tagubilin na kung saan sinasabi ng Diyos na magmahalan tayo, mag-alagaan. Kasi tingnan niyo po, si Maria, ginamit ng Diyos para isilang si Kristo bilang tao. At bilang pagmamahal sa Kanya, paggunita, sabi nga, bago siya malagutan ng hinga, naandun yung inihabilin niya ang kanyang ina sa kanyang mga alagad o sa kanyang anak. Na kung saan, ang sabi doon, mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Andun yung kinupkup na. Pero, sa ilang beses kong pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi ko, ano ang mga verse na ipapahayag ko patungkol sa ganitong tagubilin. Kasi, nung nagsabi dito ng 7 last word, Lord, bigay mo sa akin ang tamang mensahe na ibibigay ko sa tao. Pero nung napili ako dito yung number 3, wala akong naisip. Pero salamat sa Diyos na andun yung naging practical lang. Na sabi ng Diyos, obligasyon ba ng isang magulang na tayo ay alagaan natin ang ating mga anak? Ang sabi po dito, obligasyon ng magulang na pakainin, pag-aralin, alagaan, at suportahan sila sa abot ng ating makakaya hanggang tayo ay nabubuhay. Lalo higit ay ang mahalin sila, yan ang isang ina o magulang. Maraming magulang na halos isusubong na lang ang pagkain, pero dinadala nila para sa kanilang anak. Yan ang puso ng isang ina na kung saan sabi ang ina ang isa sa pinakamalapit sa puso ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Ganun ang Diyos pag umibig. Handa niyang ibigay, ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal na anak. Ito ang mensahe na kung saan nais ng Diyos iparating sa ating lahat na hindi lang magmahalan, kundi ipadama ang bawat pag-ibig sa bawat isa. Sabi nga dito, pero sabi ko, meron pa po eh. Kasi hindi lahat po ng ina mabuti. Kasi may mga ina na pinababayaan ang kanilang mga anak, minsan ibinubuga pa nga para pagkakitaan. Pero sana sa ating lahat ng ginagawa, huwag nating hayaan na ang ating mga anak ay sobra nating kahimpitan. Hindi masama ang mahalin, dapat po tama. Pero dahil minsan sa ating pagmamahal sa ating mga anak, nagkakaroon ng mahigpit na pagbabawal. Maraming disiplina ang kahimpitan. Pero sabi ng Diyos, huwag natin silang kahimpitan. Baka sa ating paghihigpit, sila ay manghina espiritual at sila ay maghipagsik, lumaban sa atin, lalo higit sa Diyos. Sa atin namang mga anak, kasi ina at anak, ano naman ang sa anak? Obligasyon ba ng anak na pakainin ang kanyang ina pagdating ng panahon? Sabi ng iba, hindi. Kaya mayroong istorya na naghahanap buhay yung isang lalaki matanda na, nagtatricycle. Pero ang kanyang mga anak ay titulado at mga doktora. Sabi ng isang kasero, bakit ka patuloy na namamasada pa? Gayong matanda ka na. Pala naman ang iyong mga anak ay mayayaman na. Isa lang, hindi raw sila obligasyon ng kanilang anak. Siyam na buwan tayong dinala ng ating mga magulang.
para tayo ingatan. Kaya, Sister Gina, tingnan niyo po, malapit na rin siya, May. Diba? Iniingatan nila kasi ngayon lang sila magkakaanak. Pero tingnan niyo po kung gaano tayo ingatan ng Diyos siyang nabuwan. Pagkasilang natin, padididihin, pakakainin, pag-aaralin, hanggang sa tayo ay magkaasawa na. At pag tayo ay pamilya na, hindi natin sila malingon. Ito ang kalimitang nangyayari sa mga anak na minsan ay pasaway sa magulang. Tingnan niyo po, minsan po, sabi dito, sabi po sa mga anak, at sa mga anak naman, sa puntong matatag ka na, at sila naman ang mahina na, dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob sa kanila, dahil kung wala sila, wala ka sa mundong ito. Sila ang ginamit ng Diyos para isilang tayo. Kaya matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa lahat ng kabutihan ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya dapat mong suklian ang lahat ng kanilang ginawang pagmamahal. Sabi po dito sa Exodus 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito po ay utos ng Diyos. Hindi lang igalang, mahalin at suklian ang lahat ng kabutihang ginawa nila sa atin. Kailan mo sinabi na mahal mo siya? At kailan mo minsan sinabi, i-date mo siya? Sa aking buhay po, minsan, huli na, bagamat na iparanas ko pa rin yung huli sa hininga ng buhay ng nanay. In July, 1 year na po, babalaksan ang nanay ko. Marami akong nakikita sa saktan. Gusto ko mang muli ipadama ang pag-ibig sa aking magulang. Huli na. Kaya habang may panahon pa, gawin nyo ang dapat natin gawin upang patuloy na makita, maging masaya ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi ito ang nais ng Diyos na mahalin natin ang bawat isa. Magmahalan tayo. Ito ang tagubilin ng Diyos. Kaya kung mahal natin ang Diyos, isa lang po ang susi. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin. Ang Diyos ang nagbigay ng mga pagpapala sa atin. Nararapat lang natin suklian ang pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Muli po, ang sabi nito, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. God bless po sa inyong lahat.